na napatay sa Angeles sa nakalipas na 2 linggo. Pare-pareho raw ang estilo ng pagpatay. Nakatutok si Cara David. Ang Hensonville Subdivision ang isa sa mga pinakatahimik na subdivision sa Angeles, Pampanga. Mayayaman ang mga nakatira dito, kasama na ang maraming foreigners. Kaya laking gulat ng lahat nang imasaker kahapon ang retired US Air Force soldier na si Mitchell, asawang si Janet, driver nila at 2 kasambahay. Nakita pa ng security guard ng subdivision ng suspect habang paalis. May bitbit daw na malaking laundry bag kaya sila nagduda. Nasa 29 pababa, ma'am. 30 pababa, ganyan. Ang edad? Oo. Malaki po bang katawan? Chubby, medyo chubby siya. Bilog ang muka, medyo singkit yung mata. Pero nakatakas din ang suspect bago pa nila nalaman ang nangyaring krimen. Robbery ang tinitingnang anggulo ng pulis. May wallet at mga kagabitan kasing kinuha sa tahanan ng biktima. Ang Amerikanong si Mitchell ang ikatlong dayuhang biktima sa serye ng mga massacre na naganap kamakailan dito sa Angeles City, Pampanga. Sa loob lamang ng 12 araw, 9 na ang napapatay, 3 dito mga dayuhan. Noong July 11, binaril ang Canadian na si Jeff Bannon at ang Pilipinang girlfriend nito sa Oasis Hotel. July 16, binaril naman ang British na si Janus Bolton at ang kanyang kasintahan sa Santa Maria Subdivision. At kahapon nga, minasaker si Mitchell at ang kanyang pamilya. Ayon sa PNP, lahat ng massacre, 9mm pistol ang ginamit. Lahat pareho ng estilo ng pagkakapatay. 9mm parati yung ginamit. Subject namin ngayon ng cross-matching. Baka mamaya meron na kaming result nun. Tapos ano pa po? Yung tinatakpan ng mukha ng mga biktima. Malaki ang posibilidad Na ano po? na related sila. Pinaigdig na ng Angeles City Police ang seguridad sa buong syudad. Nagpadala na rin ang Camp Crame ng investigation van na tutulong sa paggawa ng computer-generated image ng suspect. Dasal ng mga pamilya ng mga biktima, sana mahuli agad ang suspect nang di na ito maulit pa sa ibang pamilya. Ang gusto ko mahuli sana yung kriminal na yun. Kahit makulong siya. Kahit hindi ako bigyan ng pera, basta makulong siya, magdusa. May sosya naman tayo. Wala rin, tapos na rin, wala na rin tayo magawa. Mula dito sa Pampanga, Cara David, nakatutok 24 oras. Sa kanyang talumpati kanina sa change of command ng Philippine Army, nagpatikim na si Pangulong Noynoy Aquino ng mga pasabog niya sa kanyang unang SONA o State of the Nation Address sa Lunes. Halos nilimas daw ng nagdaang administrasyon ang pondo ng gobyerno. Nakatutok si Claire Delfin. Team Army. Ito na ang bansag sa mga sundalo ng hukbong katihan. Mula sa mandatong ipagtanggol ang bansa, lumawak ang kanilang tungkulin tulad ng pagbibigay ng kabuhayan sa mga kanayunan, pagpapatayo ng mga eskwelahan at mga daan, at pagresponde sa kalamidad. Sa change of command ceremony ng Philippine Army, muling ipinangako ni Pangulong Aquino ang modernisasyon sa AFP at pagpapalawak sa hanay, bunsod ng paglobo ng populasyon sa bansa. Pero ang malaking problema raw niya ngayon, halos dilimas na po ang pondong dapat magagamit sana natin sa darating na mga buwan. bahagi nga raw ito sa kanyang unang SONA na anyay tsak daw na ikagugulat o di kaya'y ikapanlulumo ng taumbayan. Puso at tapang ang magiging pangunahin ninyong kasangkapan dahil na rin sa kakapusan ng pondo at kagamitan. Nakakalungkot daw na maging ang mga army truck na ito, luma na. Ang ilan nga raw dito, wala nang mabibiling spare parts dahil sa kalumaan. Hindi tama na kung sino pa ang nagmamalasakit, kung sino pa ang labis-labis ang sakripisyo para sa bayan, kayo pa ang pinahihirapan. Kampante naman daw ang Pangulo sa kapasidad ng bagong talagang Commanding General ng Philippine Army na si Major General Arturo Ortiz, isang bemedaled officer. Nabigyan si Ortiz ng Medal of Valor, ang pinakamataas na karangalang ibinibigay sa mga sundalo noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino dahil sa matagumpay na operasyon laban sa mga gerilya. Pinalitan niya si Lieutenant General Reynaldo Mapago na nakatagdang umupo bilang AFP Vice Chief of Staff. I will demand quality leadership among our commanders, and those that cannot make the grade must give way to those who can deliver.
Bukod sa pangakong gawing modernisado ang sandatahang lakas ng Pilipinas, sinisuguro rin ni Pangulong Noynoy Aquino na tapos na ang mga araw na nagagamit sa maruming mundo ng politika ang lakas ng mga sundalo. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Sa Lunes po ay bubuksan na rin ang sesyon para sa ika-15 Kongreso ng Pilipinas. Ang tanong, sino ang magiging leader ng Kamara? Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Puspusan ang paglilinis ngayon sa Batasan Compound para sa SONA sa Lunes. Pero isa sa mga inaabangan ay ang botohan para sa magiging leader ng Kamara. Si Congressman Sonny Belmonte ng manok na Liberal Party nakangiti at kampante na sa numerong hawak niya. Between Friday evening and Monday morning, a few things can still happen. A few things, but it's... So I keep my fingers crossed. But you're smiling and you seem relaxed, so you look confident. You're pretty confident. Yes, I'm confident. Ang kalaban ni Belmonte si Albay Representative Edsel Lagman ng Lakas Kapi CMD. Aminadong dihado siya sa laban. They have opted to support another candidate, and that's the freedom of space we are giving ultimates. Sa sariling pagtaya ni Belmonte, nasa 220 na ang botong makukuha niya mula sa Liberal Party at mga kaalyado nilang nasyonalista, NPC, Aksyon ng Lakas Kampi CMD at mga party list. Ang karamihan naman sa Lakas Kampi CMD na dating majority party sa Kamara, ngayon nakipag-alyansa na rin sa Liberal. Pero sa tingin ng political analyst sa si Ramon Casiple, hindi pwedeng magpakasiguro si Pangulong Aquino sa patuloy na suporta ng Kamara dahil oras sa bumaba ang popularidad niya, nariyan daw lagi ang posibilidad ng baligtaran sa alyansa. Ang tendency ng lahat ng yan, even those na hindi naging liberal, ay cooperative. But that does not mean na pag dumating isang panahon, siguro in-anticipate ng ilan dyan, na bababa yung popularity, magiging vulnerable na rin sa public positions niya, ay posible may ganong thinking. Sa 286 na inaasahang uupong kongresista, 97 ang neophyte o first-timer. Pero hindi rin pwedeng maliitin ang kanilang magiging papel sa Kamara dahil kabilang sa kanila, isang dating Pangulo, isang dating Senador, 14 na Gobernador, 24 na Mayor, 3 artista, 2 Police General at isang World Boxing Champion. Sa Senado naman hanggang ngayon wala pa ring linaw kung sino maupong Senate President. 3 naglalaban ngayon, sina Senador Juan Ponce Enrile, Manny Villar at Kiko Pangilinan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Kumuha na ng water sample ang mga taga-Philippine Coast Guard sa Nasugbu sa Batangas kung saan doon po tumapon, kung inyo matatandaan, yung kargang coal o uling ng isang barge na sumadsa doon nung kasagsagan ng bagyong Basyang. Nakatutok doon live si John Consulta. John. Mel, kasama tayo kanina ng Philippine Coast Guard nang balikan ng grupong ito ang lugar kung saan sumadsad ang barge na pagmamayari ng Indonesian-based company na PT Power Trans para kumuha ng water supply para suriin. Matapos ma-survey ang area, inumpisahan na ng Coast Guard ang pagkuha ng water samples. 4 na beses kumuha ng water samples sa magkakaibang lokasyon. Kapansin-pansing marumi ang mga nakuhang tubig na may halong fossil coal.